Magandang gabi po sa bawat isa. At bago ko po makalimutan, nais kong batiin kayo ng Happy New Year para Happy New Year sa bawat isa. Nakagawa na ba ng New Year's resolution? O yung dati pa rin, copy-paste na lang? And then, magmamanifest na lang, no? Sino na may gustong i-manifest sa taong to na makiklaim, no? Yung mga gagraduate ba? Nagmamanifest na, nag-graduate kami. Gagraduate? Yes, no? With honor, no? With flying colors. Amen. Tunay nga na purihin ng Panginoon bagong taon na naman or just another year? New year or just another year? So sana truly this is a new year for us. At sa buwang ito, ang ating pong tema, okay. Sorry, nakapatay pala. Ayun. Thank you po. Putting God first. Yan po yung pamagat. Yung ating pong tema sa buwan na ito is aligning our lives with God. Salamat po, Pastor. Aligning our lives with God. Ibig sabihin, ilalagay natin sa mas maayos, kumbaga parang nakahalera doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At as a New Year start nga, sabi natin, we want to put our life in a better situation. We want to manifest something, claiming and believing that we can achieve it. Amen? So, I pray na sa gabing ito, or this whole year, 2026, is a new year, not just another year. And we will continue to grow in our relationship with God. Patuloy tayong lalago, and I pray that we will align our minds and our hearts with God. Dinisign tayo ng ating Panginoon, ginawa tayo ng Panginoon para magkaroon ng relasyon sa Kanya. That is why we need to align our will. Meron na. Thank you. Nalulunod na ako sa tubig. Amen. Thank you po. At kailangan nating i-align ang ating puso, ang ating isipan sa will ng ating Panginoon and continue to seek His guidance above all else. If our hearts and our minds are not aligned sa kalooban ng Panginoon, it's like working without the approval of the Master. No? Parang sa mga estudyante sa inyo, kapag gumawa kayo ng inyong thesis or ng inyong project na walang approval ng inyong advisor, sayang lang ang inyong effort. No? Otherwise, walang grade or failed. Kasi ginawa nyo na hindi niya inapprove. Okay? So, nagkakaintindihan? Kakaintindihan ba? Parang nag-iisip pa yung iba. Ano ba yung sinasabi ni Pastor? So, our text, katulad ng binasa kanina, ay Matthew 6:33, sabi dyan, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Yung pinaka-background ng text na ito ay ang ating Panginoon ay nangangaral, una sa panalangin, and then wala makakapaglingkod sa dalawang Panginoon dahil hahamakin niya yung isa or pababayaan niya yung isa. And then, pagdating sa bandang dulo, sabi niya, do not worry. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa inyong kakainin, sa inyong isusuot. Tingnan niyo yung mga ibon na hindi sila naghahasik, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila employed, and yet patuloy silang kumakain. No? Pinuprovide ng Panginoon Diyos ang pangangailangan. And even yung mga bulaklak, na kahit
After a week, malalanta sila. Pero sabi ng Panginoon doon, even Solomon ay hindi nakapagsuot ng ganong kagandang mga kasuotan katulad ng sa mga bulaklak. So, sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Mamaya, sa ating pagpapatuloy, mas mauunawaan natin kung ano ba yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa Matthew 6:33. Natatandaan niyo pa ba to? Pag sinabing Mamba mentality, ano yun? Sa mga nagbabasketball. Sabi dyan, it's a constant quest to try to be better today than you were yesterday, and better tomorrow than you were the day before. Kaya pag kinukumusta kayo, anong sagot? No, sabihin nyo, mabuti naman po. Yung iba naman, mas mabuti ngayon kaysa sa kahapon. Mas mabuti ang kalagayan ko ngayon kaysa sa kahapon. Alam naman natin si Kobe Bryant kung paano maglaro. Yung kanyang discipline sa practice, no? Na after the game, hindi siya uuwi, magi-stay pa siya ng mga 1 to 2 hours sa gym para mag-practice. And then gigising siya kinabukasan na maaga, mga 4 a.m., punta uli sa gym para mag-practice. Nung nabasa niya yung profile ni Michael Jordan, na si Michael Jordan, at 3 a.m. nagpa-practice na siya sa gym. Ang ginawa ni Kobe Bryant, gumising siya ng 2 a.m. para mag-practice sa gym, para malampasan niya yung ginagawa ni Michael Jordan. Inalay niya yung kanyang sarili dun sa kanyang craft. Pinagbuti niya yung kanyang sarili para dun sa kanyang craft. Dahil ito yung kanyang laro, ito yung kanyang mundo na ginagalawan, pinag-igi niya. Inuuna niya laging isipin yung kanyang laro. Yung kanyang kung ano yung gagawin niya sa paglalaro para maging mabuting manlalaro, no? Sa gabing ito, meron lang tayong 3 pag-uusapan patungkol sa putting God first. Una, syempre, put God first. Sabi dyan, linagyan ko ng kulay, no, yung seek first His kingdom. There are so many things that clamor, no, na sa ating attention and devotion. Maraming mga bagay na kumukuha ng ating attention. Alam ko, pagpasok ng taon, iniisip nyo kung anong gagawin nyo ngayong 2026, anong gusto nyong maging. Tinitingnan nyo na sa mga graduating student, no, na gagraduate na kayo this March, this April, or August. Tinitingnan nyo na kagad, iniisip nyo na kagad kung papaano nyo isasaayos ang inyong sarili. Maraming kumukuha ng ating attention, no, sa mga estudyante, of course, yung studies. Sa mga nagtatrabaho, yung inyong trabaho. Sa mga may asawa, yung inyong anak, yung inyong spouse, o kung meron kayong mga hobbies, minsan yun yung kumukuha ng ating oras at minsan kumukuha rin at nagbibigay distraction sa atin. Kailangan nating maging maingat, no, sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Dahil sabi nga sa kasulatan, kapag yung isang bagay na ating ginagawa, we put too much time, ay parang nagiging idol na natin siya. Nagiging karibal na ng ating Panginoon. If we put so much time, no? Halimbawa, pagising sa umaga, may kasabihan na, ano bang inyong unang dinadampot? Bible o cellphone? Ako cellphone, kasi tinitingnan ko yung oras at kailangan ko patayin yung alarm. Okay? Pero hindi ibig sabihin na inuuna ko na yung cellphone. Siyempre, pagkatapos ng umaga, pag umaga, nandun yung devotion. No? Meron akong plan na nagbibigay ako doon ng oras para sa devotion. We have to be very careful sa lahat ng ating ginagawa. Even yung ating damdamin, yung ating feelings. Paano ba tayo maglingkod sa Panginoon? Nagdidepende lang ba ito sa ating feelings? Kapag mabuti yung ating mood, kapag maganda yung ating mood, o kapag tinatamad tayo,
or hindi maganda yung ating mood, paano ba tayo maglingkod sa Panginoon? When I say paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang yung pagpunta dito sa church, kundi sa araw-araw nating ginagawa. Yung ating pagbabasa ng Biblia, yung ating pananalangin, kung paano tayo kumilos sa bahay, kung paano tayo kumilos sa ating kapwa. Paano tayo makipagkapwa? No? Mas mabuting tao ba tayo sa ating mga kaibigan? Or same lang sa bahay? No? Kung minsan, marami nagrereklamo, no? Kayong mga kabataan daw, mabuting tao sa ibang tao, pero pagdating sa bahay, masusungit daw kayo. Totoo ba yung balita? Sinusungitan nyo daw yung parents nyo. No? Sabi sa barangay, may nagreklamo. No. Minsan ganito yung nagiging trend. Nagiging mabuti tayo sa ibang tao, and yet sa ating mga mahal sa buhay, hindi tayo nagiging mabuti. Bakit ganun? So unfair naman natin. Hindi natin pinapakita yung the best natin, yung pinakamagandang ugali natin sa ating tahanan. Natutulog lang tayo maghapon, wala tayong ginagawa. Kapag may okasyon lang natin, no? Mother's Day, Father's Day, dun lang natin sila binabate. Pero the rest of the year, wala na. So be very careful, sabi dyan, put God first. Seek first His kingdom. Dahil ginawa nga tayo ng Diyos, we are created by God for God. Ibig sabihin, yung imahe ng Panginoon, ilinagay niya sa bawat isa sa atin at kailangan makita ito at kailangan ipakita natin ito sa ating kapwa. Hindi lang natin pinapakita yung imahe ng Panginoon dito sa church. The more dapat sa labas. Sabi sa Exodus, chapter 20, verse 3 and 4, ito yung first two doon sa 10 Commandments. Sabi dyan, you shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on the earth, beneath or in the waters below. Anong ibig pong sabihin yan? Kailangan i-free natin yung ating sarili sa idolatry. Sabi nga ako kanina, anything that consume our time can become God to us. Nagiging Diyos-Diyosan na natin yon. Kapag nagko-consume tayo ng mas maraming oras doon. Well, of course, siguro kung nagtatrabaho ka, syempre, 8 hours ang kailangan mong i-consume para sa trabaho mo. O kung nag-aaral ka, kailangan mong bigyan din ng panahon yon. Pero hindi yun ang ibig sabihin natin na kung saan ito na yung humaharang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ito na yung kumukonsume ng oras natin, instead na ibigay natin ito, maipakita natin yung imahe ng ating Panginoon sa atin. Siguro ngayong bagong taon, maganda rin itong tingnan bilang resolution. Kung papaano natin uunahin ang Panginoon, kung papaano tayo mag-i-invest ng time sa ating Panginoon, kung papaano natin mas mapapalago pa ang ating relasyon sa Kanya. Mas magandang tingnan din po yan ngayong New Year, ngayong 2026. So, paano ba natin mapapalago pa yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi ibig sabihin, binabasa lang natin yung Biblia, kundi pinag-aaralan natin. Ano ba yung ibig sinasabi ng Panginoon dito sa Kanyang salita para sa akin? So, paano ba mangungusap yung Biblia para sa atin? And then, our prayer life, yung ating panalangin, hindi ito para impluwensya ng isip ng Diyos. No? Hindi tayo nagpe-pray para baguhin ng Diyos yung Kanyang isipan. Kundi nananalangin tayo na binibigyan natin ng pahintulot o binibigay natin yung buo nating pagkatao para sa Kanya na gumawa siya in behalf para sa atin na may align natin ang ating puso at ang ating isipan sa Kanya. We pray not to influence the mind of God, but to align our mind and our heart to the will of God. May mga benefits
kapag inuuna natin ang ating Panginoon. Sabi dyan is peace and joy. No? Yung kapayapaan at kagalakan. Kapag sinabing kapayapaan, this does not mean that wala ng gulo. No, hindi ganon. That's the first. Ibig sabihin, kapayapaan, kahit nasa gitna ka ng battle, ng gera, kahit nasa gitna ka, dahil alam mo na nandyan sa iyo ang Diyos, payapa ka pa rin. Secure ka pa rin. Peace is not the absence of danger, but peace even in the midst of danger, because you know God is there, you have peace in your mind. Second, pag sinabing kapayapaan ng Diyos, ibig sabihin, sinasabi niya sa atin, hindi na siya galit sa atin. Bati na tayo, sabihin ng Panginoon. Nick, di na ako galit sa'yo. Bati tayo. Anak kita. Kaibigan kita. That's the second meaning of peace. And the joy, ito po yung nararanasan natin. Nagkakaroon tayo ng kagalakan. Kahit marami tayong problema, dahil inuuna natin ang Panginoon, meron galak pa rin sa puso natin. Kahit meron ka suliranin, may galak ka pa rin. No? Hindi nakabagsak yung balikat mo dahil ang daming problema. Dami kong assignment, dami kong thesis, dami kong project, deadline na sa Huwebes. Hindi ganon, kundi nagagalak ka dahil alam mo, binibigyan ka ng lakas ng Panginoon. And then, another benefit is guidance and direction. Iniingatan ka ng Panginoon at binibigyan ka ng maayos na direction. Sometimes we pray for blessings, pero hindi natin nakukuha. Yes, maraming beses natin naririnig that God answers in three ways. Later, yes, and no. But sometimes we ask for blessing because we are in the wrong place or in the wrong position or in the wrong direction. Parang ganito, nagpipray tayo na, Lord, halimbawa, di pa tayo nakakarating ng Cubao. Pipray ka, Lord, gabayan mo ako, tulungan mo ako. Ingatan mo ako sa pagpunta namin sa Cubao. And yet, ang yung direction, papunta ka ng Kogyo. So you ask for blessing, but you are in the wrong direction. Di ba? Ano ba ang ibig ko sabihin? Minsan gusto natin pagpalain lang tayo. Pero yung ating ginagawa, yung ating buhay, hindi naman natin siya inuuna. Naiisip lang natin siya kapag meron tayong suliranin. Naiisip lang natin siya kapag nasa sitwasyon tayo na hindi maganda. Na parang second choice lang ang Panginoon. No. When we put our God first, there's guidance and blessing. And then, provision and protection. God provides. Sabi niya dyan, seek first His kingdom. Ano sabi sa dulo? And all these things will be added unto you. Hindi naman madamot ang Panginoon. Sabi niya, kung yung ibon nga na hindi naghahasik, yung ibon nga na hindi employed, sinusupply niya yung pangangailangan ng mga ibon. Diba? There's provision and protection. Purpose and meaning. Kapag inuuna natin ang Panginoon, yung layunin ng ating buhay, nagkakakulay, nagkakaroon ng meaning din. And then, aligned life sa Panginoon. And then, freedom from regret. Ito yung mga bagay na minsan parang yung benepisyo natin, hindi natin masyadong tinitingnan, pero pagka pinag-isipan natin ng mas malalim na, ito pala ginagawa sa akin ng Panginoon. Ito pala yung nararanasan ko sa Panginoon. Masasabi mo, sabi nga ni Pastor Vince nung Sunday,
Yes, He is really awesome and wonderful God. Kasi minsan hindi natin maisip, maunawaan, and yet we benefited from that. Nagbe-benefit tayo. Kaya sabi sa Proverbs 3:6, sabi dyan, and everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Proverbs 3:6 sa Living Translation, Living Bible Translation. Ibig sabihin dyan, in everything you do, put God first and He will direct your path. Pero sabi dito, and He will direct you and crown your efforts with success. Kapag inuuna natin ang ating Panginoon Diyos. That's why we need to put God first. Amen? Nagkakasundo po ba tayo doon? Wala bang kokontra? Pastor, kasi busy ako. Wala bang ganon? No. Amen. So, this year, let's put God first. And then second, sabi dyan, living on a purpose. Living on purpose. Sabi dyan, and His righteousness. Seek first His kingdom and His righteousness. Life journey, lahat tayo ay nagtatravel sa journey ng buhay. Lahat tayo dyan naka-enroll. And of course, they called life. At kailangan nating pagbutihin. Minsan bumabagsak, no? Pero kailangan bumangon uli. Minsan naliligaw, pero kailangan bumalik sa track. We are all traveling inevitably towards the end of our lives, sabi dyan. We will either coast through life with no sense of direction, or we will live with purpose and fulfillment. Where are you going and what are you doing about it? So, ano yung ginagawa mo at saan ka pupunta? Sa buhay na ito, hindi lang po tayo basta nilikha ng Panginoon. Hindi lang tayo basta ilinagay sa tiyan ng inyong mga nanay, hindi lang niya basta pinag-meet ang inyong mga magulang para isilang kayo. Hindi. Merong layunin ng Diyos kung bakit tayo nalikha sa mundong ito. Knowing our purpose, magbe-benefit tayo doon kapag nalaman natin ang ating purpose. Knowing your purpose will simplify your life. Nagiging simple daw ang ating buhay. Knowing your purpose, you will give your life focus. Kasi alam mo na di ba? Halimbawa, nag-aral ka. Ano yung layunin mo sa pag-aaral mo? Para lang makasama si crush dun sa school? Or para makagraduate at magkaroon ng mas maayos na buhay at makatulong, makapag-payback sa inyong pamilya. No? Makatulong sa inyong pamilya. May mga pamilya na yung panganay, pagka-graduate, siya naman yung tutulong para magpaaral sa kanyang susunod na kapatid. Pag nakagraduate naman yung susunod na kapatid, siya naman tutulong para makagraduate din naman yung susunod na kapatid. May mga ganong pamilya. Ano ba ang inyong layunin? Kapag nakita natin yun, kailangan kong magtapos. Gusto ko naman si mama at si papa ay ma-date ko naman sila saan ba? Sa ibang bansa or kung saan gusto nyo. Ito yung iyong purpose. Nagiging mas madali ang buhay mo, nagiging focus ka sa ginagawa mo sa ngayon. Knowing the purpose of your life, increase your motivation in life. Namo-motivate ka. Kasi alam mo yung purpose mo Tinitingnan mo na yung sarili mo. Way more ahead, no? Parang 5 years, 6 years from now, 3 years, 4 years from now. Tinitingnan mo na yung sarili mo. And excited ka na about doon. Ganun din po as a Christians. Binigyan tayo ng focus ng Panginoon. Sabi sa
Philippians 3:20, di ko nalinagay dyan. Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Langit ang totoo nating bayan, no? Langit ang totoo nating bayan. Sa buhay na ito, sa mundong ito, dumadaan lang tayo. Pero sa pagdaan natin, pinapractice na natin yung buhay na para sa langit. Kaya dito pa lang sa lupa, namumuhay na tayo na para tayong nasa langit. No? Yung mga topic natin last year, forgiveness, Thanksgiving, pinapractice na natin lahat yan. Nagiging mapagpatawad na tayo, nagiging mapagpasalamat na tayo sa lahat ng bagay na ating natatanggap. No? Natututo tayong i-value, pahalagahan, yung mga bagay na natatanggap natin at yung mga taong nakakasalamuhan natin. Kasi baka huli na itong pagkikita natin. So we learn to value everything and everybody. Sa Ephesians, sabi ni Apostle Pablo doon, chapter 1, verse 3 to 6, sabi dyan, Praise be to the Lord God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight, in love. Ano sabi dyan? Pinili na tayo para maging banal at walang kapintasan. And then, verse 5, sabi dyan, and 6. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us and the one He loves. Ito yung layunin ng Panginoon sa atin, na tayo makasama niya. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa bawat isa sa atin. No? Maaring kaaway mo dati, yung katabi mo ngayon, at tinatanong mo ang Panginoon na, Lord, hindi ko namang gusto tong tao na to, pero bakit iniligtas mo? No? That is why, maraming mananampalataya ngayon, no? Minsan, yung kanilang background in life ay hindi maganda. May mga Kristiyano na matagumpay ngayon, na galing sila sa Muntinlupa. Dati silang karnapper, dati silang holdapper, and yet, minahal sila ng Panginoon. Questionin ba natin ang Panginoon doon na, Lord, karnapper yung tao na yun, bakit niligtas mo? Bakit naman ganon? Sabi dyan, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ. Ganon magmahal ang Panginoon. Wala siyang pakialam kung ano ka dati. Ang tinitingnan niya kung ano ang magiging kinabukasan mo. Wala siyang pakialam ano man ang background mo. Hindi kanya interview na, ganito pala yung background mo. Sorry tatawagang alalang namin. Hindi ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Ang Panginoon tinitingnan niya, oops, mahal ko tong tao na to. Gusto ko siyang makasama eternity. Ganon niya tayo tinitingnan. Ganon niya tayo tinitingnan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. We have to discover our purpose. The greatest pursuit in life is purpose. Kapag ka ang tao hindi niya alam ang kanyang purpose, yung kanyang layunin, para lamang siyang, alam niyo yung balahibo ng manok na tinatangay ng hangin?
Kung saan lang siya tangayin ng hangin, doon lang siya pupunta. Ganon ang tao na walang purpose. Ephesians 2:8-10, sabi ni Apostle Pablo, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. No. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ganda ng layunin ng Panginoon sa atin, no? Naligtas tayo hindi dahil sa ating gawa. Naligtas tayo hindi dahil mabait tayo. Naging pastor ako hindi dahil gwapo ako, no? Hindi ganoon. Kahit gwapo ako, parang sobrang yabang no? 2026 na no? I mean, naging pastor ako dahil yun ang kalooban sa akin ng Panginoon. Of course, yung kabutihan ng Diyos, nagre-radiant na lang sa amin yan. Tingnan niyo si Pastor Vince. Pag nagpa-autograph kayo kay Pastor Vince, pila-pila lang kayo. Nagre-radiant na lang sa amin yan. Nagre-radiant na lang din sa inyo yung kabutihan ng Diyos. Kaya kayong lahat mga gwapo at mga ganda. Anong sabi ng Panginoon nung makita niya yung kanyang mga nilikha? And God saw it was all good, no? Walang sinabing except this one. Walang ganon. Walang except this one. Lahat tayo. Sabi diyan, "For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do what? Good works." Ano yung good works na yun? Hindi yun yung parang naglimos ka lang, good works. Hindi ganon. Ibig sabihin, yung good works, ito yung pinapractice natin araw-araw. As Christians, we have to make impact to the world. May space. Impact to the world. Hindi impact to the world. No? Parang nag-i-impacto tayo sa mundo. Hindi. Meron pong may pagitan po yun. Oh? 3 word po yun. Impact to, 4 pala, the world. No? Yung impact at saka yung to, hindi po magkadikit yun. No? So, linawin lang po natin. Ibig sabihin, we have to influence the world. Our Christianity must be like a severe disease. Parang sakit ito na nakakahawa. Na kapag tinabihan mo yung isang tao, magiging Kristiyano siya, mahahawaan siya ng pagiging Kristiyano mo. Huwag niyo i-take na literal, ha? Baka mamaya pagdating doon sa sasakyan, sino ba nagko-commute? Pagsakay niyo ng jeep, natabi, itong dalawang katabi ko, kaliwa, magiging Kristiyano ito mamaya. Mahahawaan ko to. Hindi po ganon. Ibig sabihin, ibabahagi natin yung kanyang salita, yung kanyang pag-ibig. Brad, ma'am, mahal po kayo ng Panginoon. He wants you to belong to His kingdom. Gusto niya maging mamamayan kayo ng kaharian ng Diyos. Hindi yung pag tinabihan mo lang, huwag nyo take na literal, ha? Mamaya o kaya sinundo kayo ng inyong ate, ng inyong kuya, dahil hindi pa siya Kristiyano, or masungit Kristiyano siya, pero masungit. Yes, magiging Kristiyano na to si kuya, katabi ko tumahawa. Hindi po ganon. Ibahagi natin sa kanya, ipakita natin sa kanya, yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon. Kung paano tayo tinitrain na maging mabuting tao. No? As Christians, we have to make an impact to the world. No? To have influence. Ini-influensyahan natin yung mundo. That is why, sabi ng Panginoon sa chapter 6 ng Matthew, that your kingdom come, thy will be done on earth as it is dito sa lupa, gaya ng sa langit. Dahil ini-impluwensyahan natin ang mundo. Binabago natin yung kanilang pananaw. Romans 12:2. Tinatransform natin ang kanilang isipan.
Ipinapakita natin sa kanila kung ano ba ang tunay na buhay ng Kristiyano. Kung ano ba ang tunay na pagiging Kristiyano. Okay? Kakaintindihan po tayo doon? Kakasundo naman tayo doon, no? So, know your purpose. Ano ba yung inyong purpose? Yung purpose, ito yung parang nagtitimon sa atin. Ito yung ating ginagalawan. Ito yung nagmo-motivate sa atin. Upang patuloy pa nating pagbutihin ang ating relasyon sa Panginoon. Third, bilis natin. Choose good priorities. Sabi dyan, but seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. What are your priorities in life? Ano yung mga priorities nyo ngayon sa buhay? What are your priorities for any given day? Seek first reveals Jesus' concern for the priorities of our life. He commands that our first priority be His kingdom and His righteousness. Pag sinabi dyan, no, na seek first His kingdom, hindi ibig sabihin na parang yung kingdom ay church, no. Hindi po yun, no. Kundi yung kingdom, yung kaharian ng Diyos, ito yung ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Parang, pag sinabihan ka, magpaka-Pilipino ka naman. Ano bang ibig sabihin nun? Magsalita ka ng Tagalog? Marami tayong lingwahe. Magsalita ka ng Bisaya? Hindi lang Bisaya ang Pilipino. Papaano kung ang parents niya ay Katutubo, Ita, tapos yung isa, Ilocano. Hindi na siya Pilipino. Kasi Italiano na siya. No? I mean, pag sabi magpaka-Pilipino ka naman, ibig sabihin, ano ba yung ng puso't damdamin ng Pilipino? No? Sa panatang makabayan. Pag sinabing maging Pilipino ka, ibig sabihin tayong mga Pilipino, nandun yung ating pakikisimpatya sa ating kapwa Pilipino. Nandun yung ating pagiging matulungin sa ating kapwa bilang Pilipino. Nagiging matatag tayo. Sa psychology, tayong mga Pilipino, umaangal lang tayo pagka lumalampas na yung salop sa atin. Saka lang tayo umaangal. Pero ginagawan tayo ng mali ng ating kapwa hanggat hindi pa umaapaw yung salop, hindi tayo umaangal. Ganun tayong Pilipino. At tayong Pilipino din, ang may mas malalim na sense ng ating kapwa. That's why sa ating Tagalog, meron tayong tinatawag na atin at natin. Pag in-English yan, ours lang yan. Pero kapag pinag-aralan natin yung atin, natin, magkaiba yan. Meron niyang exclusivity na kung paano natin sila pinapasakop sa ating puso. That's why, sabi ng Panginoon, seek His kingdom. Yung pagiging mamamayan natin ng langit, ano ba dapat ang ating pinapractice? Pagiging mamamayan. Hindi ibig sabihin na parang, seek first His kingdom, ay magsisimba muna ako. No. Ito yung bunga ng pagpapasakop natin at pamumuhay natin sa kingdom. That's why binibigyan din natin priority yung pagsisimba dahil nagpapalakasan tayo sa isa't isa. But it's not the first meaning of it yung parang magsisimba ka. Hindi. That's why God wants to focus us on these two. First is
our destination, His kingdom. Seek first His kingdom. Ibig sabihin, tingnan natin yung ating pupuntahan, yung ating destinasyon. Papunta ka ba sa kingdom ng Diyos o sa ibang kaharian? Baka sa kalaban na kaharian yon. Papunta ka ng Encantadia. No? Sabi dito, His kingdom. Set sa Colossians 2 o 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. Yung ating isipan, iset na natin sa kaharian ng Diyos. Set our mind. Hindi talaga tayo taga rito. Hindi tayo alien. Taga-langit tayo. Pinapractice natin dito yung buhay na nasa langit. Ipinaparamdam natin sa ating kapwa yung buhay na nasa langit. Ipinapakita natin sa ating kapwa. Dinedemonstrate natin sa ating kapwa. Ibig sabihin nito, we have to discern the eternal and the temporary. What is eternal and what is temporal? Tingnan natin yung eternal. Sometimes, our priorities in life, sometimes it lasts only for 30 to 40 or 60 years. It's temporary. But if we prioritize the everlasting, the eternal, hindi na po yun mawawala. Let's allow our Heavenly Father to keep His promises concerning the rest of life. That's why seek first the kingdom, and everything else will fall into place. That is His promise. Kapag inuna natin yung kanyang kaharian, nagpasakop tayo sa Panginoon, ginawa natin siyang hari ng ating buhay, everything will fall into place. Pangako yan sa atin ng Panginoon. At yung kanyang pangako, hindi po yan mababali. Sabi nga ng ating kasabihan, ang pangako ng hari kailanman hindi mababali. Ibig sabihin, magkakatotoo. The second thing no, na gusto niyang bigyan natin ng focus is position. Yung kalagayan natin, His righteousness, not our righteousness, dahil pag tinignan natin yung ating righteousness, kanya-kanya tayong definition ng ating righteousness. Di ba? Pag tayo naging righteous, ibig sabihin hindi tayo leftist. Kasi righteous tayo. Di ba? But God's righteousness, isa lang yun. At kailangan nating mag-manifest sa ating buhay yon. Sabi diyan sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. That is the righteousness of God. Minsan naiisip natin, Lord, parang ang ano mo sa akin, no? Parang ang bigat ng kamay mo sa akin. Parang ang hirap ng disiplina mo sa akin. Minsan iniisip natin, why? Kasi minsan hindi natin matanggap na binibigyan tayo ng tamang direksyon ng Panginoon. Nung bago pa lang ako gumagamit ng Google Map, kabisado ko po yung lugar sa Metro Manila. Dahil bukod sa pagko-commute, no, bago ako mag-drive, nag-commute muna ako na matagal. Minsan nilalakad ko yung mga street. Ang hindi ko alam, sa mahabang panahon, may mga street na isinarado na. So nakikipagtalo minsan ako kay Google Map. Minsan, inaano ko siya, ini-ignore ko siya. Pumupunta pa rin ako dun sa mga lugar na alam ko. And then one time, ini-ignore ko siya.
Imbis na mapalapit ako, kasi sabi ko, yung lugar na tinuturo sa akin ni Google Map malayo. So may naisip ako na mas malapit. Imbis na mapalapit ako, imbis na 3 minutes na lang, naging kalahating oras pa rin yung biyahe ko. Kasi sarado na yung kalsada na yon at hindi ako pwedeng mag-U-turn, bumalik, kailangan kong umikot uli ng malayo. So yung aking 3 minutes, naging 30 minutes. You know why sometimes ganyan tayo sa Panginoon? Minsan nagtitiwala lang tayo sa ating mga kakayanan, sa ating pamamaraan. Kasi experience na natin, kabisado na natin. And then God intervenes, boom. Gawin mo to, dito ka dumaan. Hindi na pwede yung ganyan. Minsan masakit yon para sa atin. That's why God is righteous. Yung position, His righteousness. Kailangan natin tingnan yon. Ano ba? Kailangan i-adapt natin yon. Kailangan i-imitate natin yon. Kailangan ipamuhay natin yon. That is the righteousness of God. And that is aligning our heart and our mind with God's priority. I-align natin sa Kanya. Kailangan ma-reorient natin ang ating buhay. Ma-reorient natin ang ating sarili. Romans 12:2 again. Otherwise, kapag hindi natin ni-reorient ang ating sarili, mananatili tayo sa ating buhay. At titingnan pa rin natin na righteousness. Napapalayo na pala tayo sa kalooban ng Panginoon. Don't just live by the clock, but by the compass, sabi nga dito. Kailangan bigyan natin ng pansin, ano ba yung prioridad, ano yung mahalaga, ano yung hindi naman masyadong mahalaga, ano yung kailangan nating pataasin, ano yung kailangan nating i-improve. Dapat makita natin yan. Amen? So, our declaration, malapit na tayong magtapos. Basahin natin to ng sabay-sabay. Nababasa po ba? O, basahin natin sabay-sabay. Lord, may my heart and mind be aligned to you and purpose. I commit myself to putting you first in all my decisions, in all my interests. I declare that I will put you first in my considerations, plans, intentions, and choices. I delight to do your will and I exalt your will be done above my own. So, yan yung ating declaration. Pwede nyo pong kabisaduhin, i-recite nyo araw-araw sa inyong devotion. Sa ating pagtatapos, aligning our life with God's will is a continuous process. It requires surrendering our own desires to follow His leading. God's will is not something lost that we must find, but something He actively reveals as we walk with Him. Sa pagtatapos, to align ourselves to God, we must put Him first, living our purpose, choose good priorities. Tumayo po tayong lahat. Meron po bang prayer request na nais na isama sa panalangin? May mga prayer request po? Kung wala, yuko po natin ang ating ulo, tayo po'y pumikit. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo muli sa mensahe na aming napakinggan. Natunay nga, Panginoon, na ang taon ito ay tunay na maging New Year sa amin, hindi just another year. Ibig sabihin, Panginoon, na inia-align namin ang aming puso, ang aming isipan sa inyo. Nahari nawa, dakilang Diyos, patuloy nyo kaming tulungan, gabayan na patuloy namin kayong unahin, maging patuloy na i-discover sa inyo ang inyong layunin para sa amin, O Diyos. At mapili namin yung mabuting ipapriority, Panginoon.
magpaprioritize. Ang mapalago ang aming relasyon sa inyo. Ang patuloy pa naming madiscover, Panginoon, ang magandang hangarin ninyo para sa amin. Patuloy ko pong pinapanalangin ang bawat isa na patuloy niyo pong patnubayan, gabayan ang bawat isa. Anuman yung kanilang kalagayan, nakikita nyo, dakilang Diyos, na kayo na po nawa, Panginoon, ang patuloy na sumagot ng mga panalangin ng kanilang puso. Kung meron man may mga karamdaman, dakilang Diyos, sipuin mo sila ng iyong pagpalang kamay, kayo pong magbigay ng kagalingan. Kung meron man may naguguluhan pa rin sa isipan, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay ng kapayapaan, na makita nila, Panginoon, ang kasagutan ng mga kanilang mga katanungan sa kanilang puso. Sa mga may suliranin, patuloy mo silang gabayan na makita din, Panginoon, ang mga kasagutan ng suliranin ito. Patuloy niyong patnubayan, bigyan ng katalinuhan, kalakasan at kalusugan ng mga estudyanteng ito, dakilang Diyos. Maging sa mga parents, patuloy mo silang bigyan ng lakas sa kanilang pag-aasikaso sa kanilang pamilya, Panginoon. Nahari nawa ang bawat tahanan ay patuloy niyong bigkisin, Panginoon, ng inyong pag-ibig. Dakilang Diyos, purihin po kayo sa gabing ito. Patuloy po kayong maitaas sa aming buhay. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.